Patuloy ang tumataas ang kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagbaha. Ang ibang ospital gaya ng NKTI at San Lazaro na pupuno na. At para po bigyan tayo ng update, nasa linya natin si Dr. Ronjin Solante ng San Lazaro Hospital. Good morning, Doc Ronjin. Morning. Yes, Ed and Angela, good morning. Kumusta po kayo? Long time no hear. Doc, unfortunately, we only get to hear from you whenever there's bad news. Yes. But tell us, kamusta ngayon dyan sa San Lazaro? Well, ang allotted bed namin ngayon, nag-extend kami to 170 plus, no? Kasi talagang hanggang ngayon, ang ER namin, more than 200% na. So, ibig sabihin, nag-aanap pa kami kung saan namin ilalagay ang mga pasyente. Yes, 200% head, no? Nagdagtaan, umpisa to nung Sunday, tapos kahapon, and then ngayon, no? Which is, ito yung in-expect natin na peak of the admissions ngayong linggo. Kasi usually kung ang exposure niyan 1 week ago, incubation period, 1 week after, dapat may mga sintomas na yan sila. Doc, pag sinabi mong 200%, ano yan? 2 taon na kada kama? Hindi naman, Ed. Kasi yung capacity natin ng ER, for example, no, ang capacity ng ER natin, no, is 18. Pero may naghintay pa sa labas around mga 27 to 30 na talagang nakaupo lang, wala pang bed dahil nga hindi naman namin pwedeng may pasok agad, ina-assess pa yan. May mga proseso pa, tapos piniprepare pa yung mga ino-open natin ng mga bagong bed. So, ganon ang mangyayari ngayon, Ed. Pero we will accommodate all of them naman. Well, Doc, may mga nasawi na po ba sa San Lazaro Hospital dahil nga po dito sa leptospirosis? I understand po kasi na leptospirosis is fatal pero this can be preventable. So bakit po humahantong sa mga ganitong pangyayari po? Yes, Angela, no? Meron na tayong 5 namatay, no? Since last week. Pero yung peak of mga namatay, within the last 3 days, naka-4 na tayo, no? Ito yung mga namamatay na talagang severe leptospirosis na medyo severe na rin yung tama sa bato at meron ng komplikasyon na nagdudugo na rin yung baga. No? We call it pulmonary hemorrhage. Pag nag-pulmonary hemorrhage na kasi yan, talagang medyo mababa na ang risk na maisalba pa natin yan. Kasi talagang plema nila, dumudugo na, yung lungs nila pag ini-intubate na talagang yung oxygen mababa na. Doc, pag lumusong ka sa baha, how soon or how long before lumabas yung mga sintoma na kailangan mong bantayan? Okay. Usually, sa experience natin 2 to 3 years, for the past 2 to 3 years straight, no? Ang peak ng mga pagdagsa sa mga pasyente is within 7 days up to 14 days. So, ibig sabihin, 1 week after na lumusong ka, and then up to 2 weeks yan. So yun yung peak natin, nakikita natin at ngayon, in-expect natin ngayon kasi kung ang abagat natin last Monday, so mag-1 week na tayo kahapon, so we would expect na ngayong week, dadagsa talaga ang mga pasyente with leptospirosis 1 week after the exposure. Doc, ano po ba yung pinaka-warning signs natin na kailangan po pumunta sa doktor? Kasi ang mga senyales po o sintomas na nabanggit nyo po ay mga flu-like symptoms. Ang maaari pong sabihin ng iba ay baka nilalagnat lang ako, may trangkaso lang ako, hindi naman to leptospirosis. Yes, ang kadalasan nakikita namin ngayon na pagdating sa ospital, talagang nandun na sila sa moderate to severe. Unang-una, yung naninilaw na yung mga mata nila, no? Pangalawa, yung hindi na umihi, kumukonti na yung ihi for the past 24 hours. Minsan wala nang ihi for the past 6 hours, no? Nahirapang huminga, parang tapos ang hininga nila pag lumalakad lang ng konti. At saka yung pagod at saka yung parang bagtak yung mga katawan nila. Doc, hindi ko lang alam kung may sagot dito. But I'll try it anyway. Kasi ang sabi nga ng lahat, pagkatapos ng lumusong sa baha, magpunta ka ng health center at magpa-check up ka o magpaturo ka or whatever. Pero you're looking at communities kung saan yung baha ilang buwan na o ilang taon na. For example, parts of Bulacan and all that. So anong solusyon sa kanila? Yes, yan talaga ang problema, Ed. Kasi even starting January ngayong taon, no? Kasi ang dami nating ulan for this year, marami na kaming nakikitang leptospirosis. Kumbaga, hindi na siya parang seasonal lang, no?
every time na umuulan, na nagbabaha, meron talaga kaming mga nakikitang leptospirosis. So, yun ang problema dyan kasi ang pinaka-most important na maiwasan natin is always na hindi ka lulusong sa baha, no? Tapos, meron din tayong recommendation na pag lumusong ka sa baha, pupunta ka sa health center para iinom ka ng post-exposure prophylaxis, no? Pero hindi naman pwedeng araw-araw ka na lusong sa baha tapos pwede kang iinom then every week. Hindi naman din Tsaka maganda kung yan, yung bahay no? mo yung baha. Kasi antibiotic yan. Yes. So talagang hindi natin ito maiwasan. Ang solusyon dito, Ed, dapat maganda ang drainage, maganda ang mga flood control project natin na talagang even kung malakas ang ulan, ma-accommodate pa rin, no? Hindi excuse yung malakas ang ulan kaya nagbabaha, no? Pwede namang huhupa kaagad yan. Basta ang importante, huwag mo na tayong lulusong kung habang nandun pa rin yung baha, pero pag mga areas na talagang araw-araw, yun yung dinadaanan mo, high risk talaga yan. So, ang importante dito, siguro yung mga basura. No? Kasi doon ang mga daga, nag-iipon yan sa basura, sa mga bahay. Dapat linis siguro ang isa sa mga solusyon dyan. Okay, daming solusyon doon. Okay, maraming salamat, Dr. Ron Chinsolante ng San Lazaro Hospital. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.